Okay, sa dili pa nako ihatag ang microphone sa atong speaker for today, no. Ako nang invite sila to join us, join me here sa stage sa Kuya Buboy at saka si Ate Nili. Will you please come up here? Si Ate Nili po ang ating head ng LPC, Lighthouse Prayer Cell, yung mga intercessors. So, nandito siya para i-conduct yung training last Friday and kahapon, Saturday, 2 days. No? So, siya po ang ating speaker ngayon. But I just want to introduce also her husband, her supportive, ever supportive husband, si Kuya Buboy, Tatay Buboy. No? At it so happened na today is also his 68th birthday. Amen. So, let us, I believe hindi ito coincidence, no? So, I believe it is appointed ng Panginoon na dito siya mag-celebrate, no, sa kanyang 68th birthday. So, can we please stand up and ipag-pray natin siya para panalangin? Dito ka. Sige, can you stretch your hands towards him? Sige, panalangin po natin siya. Hallelujah. Panginoon, salamat sa buhay ni Tatay Buboy at ni Ate Nili. Panginoon, salamat sa paggamit mo sa kanilang mga buhay. Kahit maraming mga pagsubok ang kanilang pinagdaanan. Pero salamat, Panginoon, na ang iyong kalakasan, ang iyong grace ay mas abundant kaysa at mas malaki kaysa mga pagsubok na kanilang pinagdaanan. Salamat at napagtagumpayan nila ang lahat ng mga malalaking pagsubok, ng mga higanting pagsubok na na dinaanan nila sa kanilang buhay. Dahil ikaw ang Diyos na mas malaki. You are greater than all the problems and all the giants sa aming mga buhay. Because you who is in us is greater than he that is in the world. So Panginoon, salamat sa buhay ni Tatay Buboy sa kanyang pagsuporta sa ministry ni Ate Nili. Panginoon, dalangin ko na bigyan mo sila ng mas mahaba pang buhay para mas marami pang silang matuuruan, marami pa silang maabot ng mga lugar at marami pa silang marami pang mga buhay ang mabago, marami pang mga believers ang magiging intimate sa kanilang relationship sa iyo, Panginoon. Marami pang mga churches ang mag-aalab dahil sa pag-level up ng kanilang mga prayers and intercessions. Panginoon, salamat sa buhay ni Tatay Buboy at ni Ate Nili. Lord, today we bless them. We particularly ni Tatay Buboy na nag-celebrate ngayon sa kanyang 68th birthday. We bless him, O God. We bless him, O God, with strength, boldness, and Lord, it is coming from you, Panginoon. Panginoon, we just want to give you back all the glory, all the praise and honor sa kanyang buhay. In Jesus' name, Amen and Amen. Hallelujah. Happy birthday. Maraming salamat. May sasabihin ka ba before natin ibigay kay Ate Nili? Magpapasalamat lang ho ako dahil tinalaga ng Panginoon sa araw na ito na dito mangyari yung birthday ko. Hindi po aksidente ito. Salamat po. Ito yung first time ko rin makarating dito sa lugar nyo. Thank you po. Thank you. Praise the Lord. Sige, maraming salamat po. At ibigay ko na sa iyo ang mikropono. Thank you. Salamat po. Maraming salamat sa inyong panalangin. Alam nyo, bago po ako kasi sino po dito yung hindi naka-attend ng training? Taas po ang kamay. Marami. So, pagpapatotoo ko lang po na ang mga panalangin ninyo ay tinutugon ng Diyos. Alam ko po na noong panahon, dahil
last quarter of 2021, ako po ay na-diagnose na may stage 4 lung cancer at kumalat na sa atay at sa ibang parte ng katawan. At ang sabi po ng ating mga doktor, mahaba ng 3 buwan para ako'y mabuhay. Ngunit ang Diyos ay higit na makapangyarihan. At siya lang ang may akda ng buhay natin. Amen? Ang mga panalangin po ninyo ay tinugon ng ating Panginoon. Kung kaya't ako po ay naririto ngayon, pagkaraan ng 3 taon na dinugtong ng Diyos sa buhay ko, nagsisilbi pa rin po ako sa ating Panginoon. Salamat sa mga panalangin ninyo. Hallelujah. At alam niyo po, habang ako'y mahina, habang ako'y halos hindi makabangon, yung asawa ko po, dahil siya yung bumubuhat sa akin, pinaliliguan ako, binibihisan, pinakakain, na apektuhan po yung likod, kabubuhat. Kasi maya't-maya din, dinadala ko sa ospital, bubuhatin niya ako, dadalhin sa kotse, drive siya, pagdating doon sa ospital, buhat niya ako. Naapektuhan po yung lumbar niya. At ang sabi po nung doktor, nung makita po yung scan, nako, matindi ang kondisyon ng spinal dito sa likod. Pwede itong operahan, pero walang kasiguraduhan na makalakad ulit. Pero alam nyo, muli ang panalangin nyo ay tinugon ng ating Panginoon. Pagkaraan ng 3 araw ng operasyon, nakatayo po ang asawa ko at nakapaglakad. To God be the glory. Alam nyo po ngayon, nakakapag-drive siya kahit manual. Nagpunta kami sa Region 1, siya nagda-drive. From Manila to Quezon na napakalayo, siya yung nagda-drive. And several regions na pinuntahan namin. Napakabuti po ng Diyos. Hallelujah. To God be the glory. To God be the glory. Panginoon, ngayong umagang ito, yung prophecies this morning will come to pass. This church will be a new church after today. Isang simbahan na magpapamalas ang Diyos ng kapangyarihan at kaluwalhatian niya. Kaya humanda kayo mga kapatid. Sisikip kayo dito. At magkakaroon kayo ng higit pa sa 2 services. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ngayon pong umaga, may ipapakita po akong picture. Sige po, doon tayo sa slide 1. Yan. Yan na ba yun? Bakit hindi makita? Hindi nyo makita? Isang picture po yan. Yan. Lalo hindi makita, no? Isang picture po yan na, anong napapansin nyo sa picture? Luma. Distorted. Stained. Pero alam nyo, napakahusay na ho ng technology ngayon. Gamitin nyo, umaandar pa ba to? Naka-on ba? Yan. Sorry. Yan. Galing ng technology, no? Yung luma, yung distorted, yung stained picture na ibabalik sa dati at higit pa. Mas maganda pa. Tama? Napansin niyo po ba, meron nga yung app, kunyari, hindi kayo nagpe-Facebook. Iba merong app na nagugulat kasi ako, bakit ang daming kapatiran? Sabi ko, sobrang gaganda naman itong mga ito ngayon. Pag pumupunta naman ako pag linggo, hindi naman ganun ang mukha nila.
Anong ginagawa nila? Sabi nung anak ko, Mami, may app kasi na napapaganda yung picture. Yan, nakakatuwa, no? So, ngayong panahong ito, yan ang tinatrabaho ng Diyos. Hindi pagandahin yung picture nyo, ha? Kundi, mag-restore ang Diyos sa atin. Ibalik yung magaganda sa atin. Ibalik yung dapat na nasa sa atin. Amen? Hallelujah. And therefore, in this season, for Region 8, the Lord is in the business of restoration. Hallelujah. Nire-restore ng Panginoon sa panahong ito ang mga mapapakinabangan, ang mga gagamitin niya para ano? Para maging valuable, para maging beautiful, para magbigay ng kaluwalhatian at honor sa ating Panginoon. Amen? Napansin niyo ba sa simbahan na may nire-restore, bakit iba? Talagang ano. At ang Panginoon natin ay magre-restore ng harvest. Nagtanong yung song leader, tama ba intindi ko sa inyong lengguwahe? Nagtanong kayo ng yung song leader, sinong bago? Tama ba? Sinong bago? Sabing ganun. O wala. Ilang Sunday services kayong wala? Hindi na yan mangyayari. Hindi din papayag ang Lord na ang aanihin nyo ay isa o dalawa lang. Ang pangako ng Lord sa Region 8 ay mega harvest. Mega harvest, mga kapatid. God is restoring harvest. Kung kayo ay nasa Gia na nung panahon ng mga 80s, naku talaga, nagsisikip sa hagdanan, nagsisikip sa gate, napapasok sa simbahan ang mga tao. Ngayon halos hilahin mo na ayaw pa. Pansin niyo yun? Pero ngayon na ang panahon, nagsisimula na ang Diyos to restore everything that was lost. Nire-restore ng Lord ang praise and worship. Napansin niyo po ba na tuwing mag-worship po tayo, palalim ng palalim ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Kung hindi yan nangyayari sa inyo, CMA, mag-ayuno kayo. Dun sa training, 2 araw na training, sinong nag-attend nun? Naranasan nyo ba ang mas malalim na presensya ng Diyos when we worship our God? Region 8 has a great potential. And the Lord is restoring, una sa lahat, ang pagsamba sa ating Diyos. Pangalawa, the Lord is restoring healings, signs, wonders. Katulad nung hindi nyo lang siguro naintindihan na yung panalangin nyo, kala nyo lang, pag-pray namin si Ate Nelly, pagalingin mo po in Jesus' name. Hindi nyo naintindihan ang napakalaking milagro ang ginawa ng Diyos out of your prayers, brothers and sisters. And I'm so grateful and I'm so thankful first to God and to you, my dear brothers and sisters. Without your prayers, wala na siguro ako. At lumpo na yung asawa ko. God answers prayers. And He is doing signs,
wonders, miracles, healings, here and there. Meron ho ba ditong may sakit? Walang imposible sa Lord. Huwag mong paniwalaan yan. Paniwalaan mo na sa pamamagitan ng latay, by the stripes of our Lord Jesus, we are healed. Ano pa? Nire-restore ng Lord yung mga panahon na tayo'y nag-gather at nagsosoak sa presensya ng Diyos. Yung harp and bowl, yung prayer and praise celebration, yung mga solemn assemblies. Kung hindi pa niya yan nyo nagagawa yan dito sa Region 8, dito sa Leyte, gawin nyo po. Because this is what the Lord wants to be restored also in the churches. Marami na po mga kapatid ang panggugulo na ginagamit ng kaaway sa mundo. Kaya kailangan natin mga kapatid na matutong mag-focus sa Diyos. And one of the ways para tayo ay mapaalalahanan na mag-focus at maging uhaw o gutom sa presensya ng Diyos ay sa pamamagitan ng mga ganong bagay. Tayo'y magsasama-sama para magbabad sa presensya ng Diyos. Gumagawa din ngayon ang Panginoon ng personal restoration. Kaya kung minsan siguro, mapapansin ninyo, parang anong nabago dito sa kapatid na to? Parang iba ngayon. Kapatid, hindi pilik mata ang binabago ng Diyos. Hindi yung banat na balat na dati wrinkled. Ang kabuuan mo ang binabago ng Diyos. Hallelujah. Spirit, soul, and body. The Lord is restoring us back to His original plan for us. Marami, lalo na itong naging pandemic, maraming ginamit ang kaaway dyan sa pandemic na yan para tayo magbago. Para magkaroon ng fears, anxieties, uncertainties. Pero ngayon, ang ginagawa ng Lord, ibinabalik tayo sa napakagandang ikaw. Yung original na ginawa niya, mga kapatid, ibinabalik ng Diyos. At gumagawa din ang Lord ngayon ng maraming deliverance. May mga taong hindi makaalis-alis sa addiction. Yung addiction hindi lang drugs. Hindi lang paninigarilyo. Hindi lang alak. Maraming klase ng addiction. Sino dito ng paggising sa umaga, ang unang inaapuhap, yung cellphone? Dahil ngumingit yun. Paggising, ang unang hahanapin yung cellphone. May chisem ba? May chisem? Chismis? Hindi na ganyan ngayon ang totoong anak ng Diyos. Paggising, pagmulat natin, ang ating unang maaalala ay ang Diyos. At ang una nating gagawin ay sumamba at magpuri. Intindihin ang kanyang salita. Meditating on His Word. Why? Siya yung ating first love. Every day, He is our first love. Hindi yung asawa mo. Hindi yung anak mo. Hindi yung Facebook. Hindi yung lulutuin mo. Hindi yung ipababaon mo sa mga anak mo. Ang first love natin ay ang Diyos. Hallelujah. So, i-restore yan ng Panginoon. I-deliver tayo sa maraming addiction. Sino ditong naa-addict kumain?
Kapag alam nyo, may senyales yan eh. Yung hindi maawat sa pagkain, hindi po ako nagbibiro, mayroong taong ganun. Nagkaroon po ng kasambay yung aking anak. Paggising sa umaga, kakalapin niya yung mga bariya dun sa likod ng TV. Lalabas, bibili ng pandesal. Tapos, uupo dun sa may labas ng pinto, kakainin niya lahat. Papasok. Lola, ano pong almusal? Hindi po pala nag-almusal yung lagay na yun. Sasabihin ni Lola, nagprito ako dyan ng isda. Sige, mauna ka nang kumain, nagsasampay pa ako ng damit. Uubusan pati yung tulog pa. Hindi magkasya doon. Pagkatapos ba noon, titingnan yung cabinet nung mga biskwit nung apo ko. Makakalima pa yun. Nakikita nyo? Basta sa buong maghapon, walang laman yung cabinet, pati yung ref, simot. Sabi ko, addiction na to sa pagkain. Ngayon ako nakumbinsi, meron palang naa-addict talaga sa pagkain. Wag po tayong pumayag nun, ha? Alam nyo, yung nagsimula lang sa yung takaw. Nagsimula, alam niyo yung takaw? O, sasabihin lang niya, talagang magana na akong kumain eh. Hindi, matakaw. Busog na, kakain pa. Mag-ingat po tayo. Yan yung common. Hindi nyo napansin maraming obese ngayon? Pagkakain, anong gagawin? Upo ulit sa Facebook. Kaya ang nangyayari, palapad tayo ng palapad. Lakas ng tawa ni Kuya, palibasa, slim ka. Hallelujah. God is restoring a lot. Praise and worship, mga kapatid, is now going back to a more intense worship. Kaya mga song leaders, huwag kayong papayag na kayo ay hanggang bubong lang umabot ang praise and worship. Persevere until you are able to bring the entire congregation to the throne room. Ngayon, paano nare-restore ang lahat ng yan at ng harvest? It is through intercession. Di kailangan mag-somersault, mga kapatid. Hindi kailangan kung anong gawin mo para ma-restore ang lahat ng yan. Iisa lang. Manalangin. Intercede. Intercede. Hindi kayo kailangan kung anong programa ang gawin para makakalap ng malaking harvest. We just have to pray. Hallelujah. At ngayong panahong ito, madali na nagagawa ang restoration. Madaling ginagawa ng Lord ang restoration. Bakit? Sabi sa Joel 2:28, and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. And also on my men servants and on my maid servants, I will pour out my spirit in those days. Mga kapatid, ngayon na ang panahon na pinabubuhos ng Diyos ang kanyang spirito on all people. Mga bata, wag niyong
Sinasabing, bata lang yan. Gagamitin niya ng Diyos para ipamalas ang kanyang kapangyarihan. He is pouring out His Spirit. Hindi po wisik-wisik. Hindi po manaka-naka. Sabi nga ng Pag-asa, manaka-nakang pag-ulo, pagkulog at pagkidlat. Hindi. Sabi niya, pour. Sabi mo nga sa katabi mo, pour. I will pour out my Spirit. Ibubuhos ko ang Espiritu ko. Hallelujah. Alam niyo po ba na yung Joel 2 ay nasa context ng restoration? Tingnan natin yung Joel 2:19. The Lord will answer and say to His people, Behold, I will send you grain and new wine and oil, and you will be satisfied by them. I will no longer make you a reproach among the nations. Isa-isahin natin. Hallelujah. Binabalik ng Diyos ang higit pa sa dati sa maraming bagay. Sabi diyan, He will send us grain and new wine and oil. Yung grain means food. Sino ditong nagugutom? Kinukulang ng pagkain sa hapag. Sabi ng Panginoon, magpapadala ako ng pagkain. Alam niyo po, patotoo ko ito, kaya sabi ko, totoong may restoration. Wala po kaming trabaho na. Hindi, dati po kasi ang asawa ko ay nasa construction business. Dahil sa kondisyon niya, hindi na siya makapag-inspeksyon ng mga construction. Delikado. Delikado siyang matumba. At yung kondisyon ko, kahit nakikita niyong ganito, hindi ako inaalaw ng doktor muna na magtrabaho. So, wala kaming income. Pero totoong-totoo itong sinabi niya, I will send you grain, which means food. Pumunta ho kayo sa bahay namin, laging puno ang ref. Hallelujah! Glory to God! Binili ko? Hindi. Anong pambibili ko? Marami pong pumupunta. Pag araw ng linggo, umuuwi kami, hindi magkanda uga-uga sa paghakot ng mga bigay-bigay. Nakakatuwa pa ang Lord pag nagbigay, kompleto. May prutas na, may ulam ka na, may dessert ka pa. Hallelujah! Kaya puno po. Hanggang ngayon, pumunta kayo sa bahay namin, may mapapakain ako sa inyo. Ganyan po katapat ang ating Diyos. Huwag po nating katakutan ang bukas dahil nangako ang Diyos sa Joel 2, I will send you grain. Magpapadala ko sa inyo ng pagkain. Pansinin ninyo, una niyang pinangako pagkain. Maraming takot magutom eh. Sino ba lumikha sa atin? Ang Diyos. Kaya kilala niya tayo. Maraming takot magutom. Tama? Kaya yun ang pangako niya. Ano pa? Sabi niya, I will send you grain and new wine. Ano yung new wine? Kailangan din natin yun. His word. Ang salita ng Diyos. Sa Word of God, pag sinabing new wine, it could mean the Word or the Spirit, the Holy Spirit. Di ba tayo natutuwa niyan? Tuntua tayo, padadalan tayo ng pagkain. Ngayon sinabi niyang, padadalhan ko din kayo ng salita niya at presensya niya. Walang palakpak. Hallelujah! Hallelujah! New wine and oil. Yung makapangyarihan niyang salita at makapangyarihan at mapagmahal niyang presensya. Pinadadala daw ng Lord. May sinabi ba kayong bukas dyan? Papadala niya bukas?
pag-grab niya sa isang linggo, palalamob niya sa next month, wala ano. Sinabi niya yan eh, behold, I will send you. Pag sinabing, behold, ano, hoy, makinig! Padadalakan ko kayo ng pagkain ng aking makapangyarihang salita at ng presensya ko. Kumpletos, ricados. Everything that we will need to become victorious people of God. Merong pagkain ang laman, meron ang soul, at meron ang spirit. Kumpleto, di po ba? That is how God, hallelujah, that is how God is restoring His church. Tapos tingnan ninyo, I will no longer, di ba? Context nito ay restoration. Hindi ko na kayo gagawing kahihiyan. Ano ibig sabihin nun? Ipagmamalaki tayo ng Diyos. Dahil binago na tayo ng Panginoon, wala nang dahilan para tayo'y mapahiya. Ipagmamalaki tayo ng ating Diyos. Amen? Di ba, alam nyo, meditate itong Joel 2, napakayaman sa mga nais ng Lord gawin para sa ating lahat. Hallelujah! Hindi na tayo magiging kahiya-hiya. Nung ako'y nagkasakit, alam nyo ang cancer, ubos-ubos. Naubos po ang retirement, naubos ang naipon. Sabi ko, Lord, ano nang patotoo ko? Paano ko sasabihin sa lahat na buhay ang aking Diyos, ni isang singkong duling, wala ako. Sabi ng Panginoon sa akin, yan lang ba ang dahilan para mabigyan ako ng kaluwalhatian? Pera. Napahiya ako sa Lord. Hiyang-hiya ako. Tapos dinala ko ng Lord dito. Oo nga. Ang pangako ng Diyos na restoration sa atin ay hindi na tayo magiging kahiya-hiya. Ano man ang katatayuan natin sa buhay, ano man ang meron tayo, ang makikita sa atin ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Dahil binubuhos niya. Amen. Glory to God. Sige, palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Dahil ibinubuhos niya in these days ang kanyang spirito. Hallelujah. At ang sabi pa sa Joel 2:20, but I will remove far from you. Tatanggalin ko at ipagkakalayo-layo. Yun ang ibig sabihin nun, di ba? Kung tatagalogin natin, ano daw? The northern army and will drive him away into a barren and desolate land. Anong ibig sabihin niyang northern army? Kaaway. Yung mga principalities na nagnanakaw sa atin. Nagnanakaw ng lakas, nagnanakaw ng kahit ano. Ng wealth, ng health, kahit nga katinuan, ninanakaw niya. Maraming, lalo na nung pandemic, sa Manila, ang daming naging anxious, fearful, uncertain, nawawala sa sarili. Kasi nawalan ng trabaho. Pinapaalis nung mga inuupahan nila. Saan pupunta? Magbabayad ulit ng down payment pagka lumipat. Walang pang down. Alam niyo, maraming nasiraan ng loob. Pero sa mga anak ng Diyos, nangangako ang Panginoon sa atin dito. Ipagkakalayo-layo ko sa inyo yang mga
principalities na nagnanakaw sa inyo. Hallelujah! Paniwalaan natin to, mga kapatid. Hallelujah! Praise the Lord. He will ensure that He will take away anything that will harm and make us fall. He will remove far from us and will drive away yang mga mapanira at mapagnakaw na yan. At kung tutuloy ninyong basahin ang 2:20, ang Joel 2, sabi niya, I will restore to you. Sabi mo sa katabi mo, ibabalik ng Diyos. Ano daw ang ibabalik? The years that the swarming locust has eaten, the crawling locust, the consuming locust, and the chewing locust, my great army, which I sent among you. Mga kapatid, restoration of everything we have lost. Mga nawala sa'yo, sa pamilya mo, sa simbahan, sa ating bansa, sa paligid natin, sa trabaho mo, sa sambahayan mo. Ang pangako ng Diyos, ibabalik niya. Hallelujah. Hindi ito salita ni Nelly 1 verse 1. Salita ito ng Diyos. Kaya pwede nating panghawakan. Pwede nating paniwalaan. Gagawin niya, mga kapatid, magpapadala siya ng great army sa atin para patayin, lipulin lahat ng mga nagnanakaw sa atin. Hallelujah! Praise God! Our peaceful lives and abundant, prosperous lives will come back. Yung masaganang buhay, ibabalik ng Diyos. He is restoring this kind of life to His people. So believe this, brothers and sisters. Joel 2:25, balikan nyo yan. Tingnan nyo pa. Inulit pa ng Panginoon sa Joel 2:26. Once again, you shall eat in plenty and be satisfied. Kaya yung takot magutom, pwede na daw kayong kumain ng marami. Hallelujah. And praise the name of your God, who has dealt wondrously with you, and my people shall never be put to shame. Nulit niya, hindi ko kayo ipapahiya. Hindi ko kayo ipapahiya. Anong ibig sabihin nun? Ang ipamamalas ng Diyos ay ang kanyang glory. Ang makikita sa atin ay ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa ating buhay. Hindi kahihiyan. Amen? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. We will enjoy plenty and will be satisfied. Mag-ingat lang tayo. Dahil bubuhos ang pagpapala, baka masentro tayo sa pagpapala. Mawawala ulit yan. Mag-ingat po. Yung pagbibigay nyo sa tithes and offerings, alam nyo, may ganyang sakit ang Kristiyano kuminsan. Pag maliit pa yung kita, ang daling mag-compute ng 10%. Pagka milyon-milyon ng kita, para bang hirap nang mag-compute. Kasi daang libo na yon. Iyoko nga ibigay sa simbahan. Baka yung pastor dyan, yumaman lang. Ganun na yung kaisipan. Mga kapatid, mag-ingat po tayo. Makikita ninyo ang katotohanan ng salita ng Lord na sinasabi ngayon. We will enjoy plenty. But there is a warning. Mag-ingat po tayo. Huwag tayong magiging
lasing sa blessings. Maging wow, maging gutom tayo sa presensya ng Diyos. Amen? Amen. Gone are the days na hindi na tayo kakaba-kaba kay Judith. Lalo si Judith? Ng due date? Ng mga credit card at mga si Judith? Kakaba-kaba sa Judith. Saan kukuha ng ibibili ng pagkain, ng iuupa, ng mga damit, mga gugugulin sa pagpapaaral ng mga anak. Tapos na yung panahong yun. Nagsisimula na ngayon na pahabahain ng Lord ng pagpapala. Ang mga sa Kanya ay nagtitiwala at nagiging faithful sa ating Diyos. Kaya huwag nyo nang pagbigyan ang laman na mawala sa presensya ng Diyos. Inulit ng Lord, my people shall never be put to shame. If you will only understand the magnitude of that statement, of that promise of God, I will never again put you to shame. Napakalaking pagpapala nun, mga kapatid. Joel 2:27, ang sabi doon, then you shall know that I am in the midst of you. Tayo yung modern day Israel. I am the Lord your God and there is no other. My people shall, inulit na naman, my people shall never be put to shame. Pagka inuulit ng Lord, anong ibig sabihin? Mahalaga. Kaya intindihin ninyo, kapag ikaw ay may problema, claim mo yan. Lord, itong problemang ito, hindi ko ito ikakapahiya. Dahil pangako mo yun. Tutulungan mo ako, bibigyan mo ako ng solusyon para makaahon ako sa problemang ito. Amen? Amen. Hallelujah. So how will the Lord do, ilang minuto ho ba ako rin hanggang mamayang hapon? Okay. How will the Lord do this restoration? Sa pamamagitan natin, mga kapatid. Gagawin ng Lord yung restoration na yan sa pamamagitan ng kanyang simbahan. Sabi sa Ephesians 3:10-11, to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church, the manifold wisdom of God, according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord. So, paano daw niya gagamitin tayo na simbahan para mag-restore? His church will fight against principalities and powers of darkness. Kaya wag po tayong tamarin pumunta sa simbahan, sa prayer meetings. Lagi kong example to Magyaya ka sa prayer meeting, dadating 8. Magyaya ka sa picnic, dadating 8 truck, 8 bus. Tama? Kapatid, wag katamaran ang manalangin kasama ng kapatiran. The Lord will use the church to restore. Ayaw mong mapahiya? Sumama ka manalangin. Hallelujah! Mahirap ba yun? Mas nakakapagod pa yung outing kaysa dun Diba yung outing, may pag-games dyan, lalangoy ka, layo nila lakad, takbo rito, takbo ron, kain dito, kain doon. Nakakapagod yun. Pero pag pumunta ka sa prayer meeting, ang dami mong pagpapalang matatanggap. And ang higit sa lahat,
Yung simbahan ay gagamitin ng Diyos para yung plano niyang maganda para sa iyo, para sa pamilya mo, para sa simbahan, para sa bansa, ay mangyayari. Dahil dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Hallelujah! God will show His manifold wisdom through His family on earth, which is the church. And the church will enforce. Dun sa training, in-emphasize ko po ito. Dati, ano sinasabi? For the sake of those who were not in the training, sabi natin, hear, and obey. Ngayon, dinagdagan ko sa gitna. Bakit? Kapag nag-hear ka, malinaw ba agad? Hindi Hindi mo agad naiintindihan. At hindi mo alam kung instruction ng Lord yan, paano ko gagawin? Di ba may ganun tayo? May word ka. Pero paano mo yan isasagawa? So anong gagawin mo? Enforce. Ano yung enforce? Praying is enforcing the will of God. Lord, sinabi mo, ito yung word mo, natanggap ko. Totoo ito kasi salita mo to eh. Binabalik ko to sa'yo para ibigay mo sa akin ang ibig sabihin nito. Ano po ang ibig mo sabihin? Paano ko ito gagawin? Give me step by step. My actions, paano ko kita susundin? Maniwala kayo, ibubuhos ng Lord ang wisdom sa'yo. Maiintindihan mo yon. Pag naintindihan mo ang sunod, obey. So, hear, enforce, obey. Nakuha niyo po? So, the church will enforce what God has purposed and planned. May mga mahalagang purposes ang Lord. At trabaho tayo dito. Tayo ang tatrabaho nito dito sa lupa. Yung purposes ng Lord para sa pamilya mo, para sa buhay mo, para sa Region 8, para sa Leyte, tayo na simbahan ng Diyos ang mag-e-execute. Sino pa sa tingin nyo ba? Di ba tayo nga? Yung plano ng Diyos, tayo mag-execute, enable tayo ng Lord. Bibigyan tayo ng capacity to do that. Bibigyan tayo ng wisdom to do that. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. So, paano ito gagawin ng Diyos? Through us. Paano gagawin? Through the church, yung mga restoration. Sabi ng Lord, I will give you keys, susi, of the kingdom of heaven. Hallelujah! Mga kapatid, kapag ikaw ang may hawak ng susi, ibig sabihin ikaw ang may-ari ng bahay. Di ba yung susi, hindi mo naman kung kanino yan binibigay. Ikaw lagi yung nandiyan yan sa bag mo, sa bulsa mo. Ikaw ang may hawak ng susi. Therefore, kapag ikaw ang may hawak ng susi, meron kang otoridad na magpapasok at magpalayas sa loob ng bahay mo. Tama? Ngayon, kapag meron ka ng ganon, nakalagay dyan whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. Napakahalaga ng susi na ibinigay ng Diyos sa atin. Binigyan tayo ng kapangyarihan na wag magpayagan at payagan. Ba? Kasaganaan, papayagan mo? Kahirapan? Hindi. Binigyan daw tayo ng ganong otoridad, mga kapatid. Binigyan tayo ng susi. We were given authority. Ano ibig sabihin ng susi? Access. Kapag ikaw may hawak ng susi ng bahay mo, ikaw ang nakakapasok doon. Tama? At kung kanino mo binigay yung susi na yun, doon yun ang makakapasok sa bahay mo. Ganyan ang ginawa ng Lord sa atin. Binigyan tayo ng susi so that we are able to access the power
of our God. Ano pa? Security. Di ba pag ikaw ang may hawak ng susi ng bahay mo, pagka isinusi mo na yan, inilak mo na yan, secured ka na sa loob. Ganon din ang ginagawa ng Diyos. Binigyan tayo ng susi para mailayo tayo sa kapahamakan o sa atake ng kaaway. Amen? Di ba napakaganda? Yan mga kapatid ay nire-restore ng Lord sa ating lahat. Hindi tayo dapat mapahamak, mga kapatid. Binigyan tayo ng authority, ng access, ng security, at authority. Sa bahay mo, ikaw ang may hawak ng susi, ikaw ang may otoridad. Anong gagawin sa bahay mo? Wawalisan, pupunasan, i-repair, pipintahan. Tama? Ikaw yun, hindi ibang tao. Ganyan tayo binigyan ng susi ng Diyos. May access tayo sa kapangyarihan niya. Meron tayong security sa kanyang presensya. At meron siyang ibinigay sa atin na authority para magpalayas at magpapasok. Amen? Sabi sa Romans 10:9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. This is another way on how the Lord will use the church to restore. Mga kapangyarihan, mga kapatid, ang sinasabi natin. Sample, lalo na dun sa mga kabataan. Sasabihin nanay, "Nak, lika naman, tulungan mo ako dito sa ginagawa ko. Nagluluto lang ako, kailangan ayusin ito." Sagot, "Nay, sakit ng ulo ko eh. Tinatamad lang." Ano, mag-ingat ka. Baka anong mangyari sa ulo mo. Because what we say will happen. Ngayon, dahil ibinubuhos ng Lord ang kapangyarihan niya, ang kanyang espiritu, tayo ay binigyan niya ng authority that whatever we say with our mouth, it will happen. Kaya ako lagi kong sinasabi, hindi pa naman ako cancer-free, no? Pero lagi kong sinasabi, I am healed. I am completely healed. Hallelujah. What we say with our mouth and believe in our hearts, they will come to pass. And so sa Psalms 2:7-8, sabi doon, I will declare and decree that He said to me, I will declare. Sabihin mo, declare and decree. So decreeing and declaring are two things that were given, that were restored to us by the Lord. Una, yung decree. Ano ibig sabihin nun? Di ba may presidential decree? Ano ibig sabihin nung may presidential decree? We were given the authority. May authority, inaalaw tayo to speak forth and things will happen as stated. Yun ang ibig sabihin ng decree. Anong ibig sabihin ng declare? We were given access to God's power, move, and another thing, binibigyan tayo ng security to do what is necessary to the enemy's attacks na ipinapakita ng Diyos sa atin. Decreeing and declaring. Malinaw na po ba yun? Kaya ngayon, iba na yung pagdadasal nyo. Mag-ingat kayo kung anong dinidecree at dinideclare nyo. Minsan bukang bibig na lang, I decree and declare kung ano-ano. Kailangan sigurado tayo. Sinabi sa atin ng Diyos, yun ang sasabihin natin dahil yun ang mangyayari. Amen? Whatever we say, it will happen. Tingnan mo yung nagsabi ng wala na akong pag-asa.
Ano nangyayari sa taong ganun? Natatalo. Pero yung galing sa hirap, sinabi niya, halos mamalimos siya. Sinabi niya sa sarili niya, I will be victorious. Magiging tagumpay ang buhay ko. Nasaan siya ngayon? May kapangyarihan ang ating sinasabi. God has given us the authority to declare and decree. So kung magkaganon, ano dapat ang response natin sa ating Panginoon? Hindi yan Matthew 16:19 ha. Sabi niya, so I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap before me on behalf of the land, that I should not destroy it. Ano ang solusyon? Let us stand in the gap. Ano yung standing in the gap? Intercede. Let us intercede between God and man, nation, family, etc. Mamagit na tayo at dalhin natin sa ating Panginoon. Amen? Yun pong ibig sabihin ng intercede. No? So tayo na iglesia, we will respond to God by standing in the gap. At ginagawa natin yan sa prayer meeting at sa ating private prayer life. Kaya wag tamarin. Pag sinabing may prayer meeting, manguna ka pa na dumating. Amen? Hallelujah! As we obey God, He will restore. As we decree and declare, He will restore. As we use the keys that God has given us, He will restore. And great harvest is knocking at the door. We will welcome them. Amen? Amen. Natuto ba kayo? Natuto po ba tayo ngayong umaga? Purihin ang Diyos. So, yung pananaw ninyo sa pananalangin, I hope na bago. At magiging masipag na tayong lahat na dumalo ng prayer meetings. Tuntua ako, nakita ko sa announcement nyo, may mga schedules kayo ng prayer meetings. That will make you truly become a powerful church. Pagpatuloy nyo po yan. So tatayo po tayong lahat dahil mahalaga ang sinasabi ng ating mga bibig. Magdidecree at magdideclare tayo. Ito yung panalangin para ma-restore ang harvest sa GIA. Are we ready? Sabay-sabay with conviction. Ibig sabihin, isa puso nyo ito. Pag isinigaw mo ito sa Lord, ibig sabihin yan, naniniwala ko itong mangyayari sa Isabel Leyte at sa mga simbahan dito sa Region 8. Amen? So 1, 2, 3. We thank you, our Heavenly Father, for a new season that is... In this new season, we declare that in Christ Jesus, the old things have passed away, and the former things. Speaks to your word. Behold, I am making things new. We declare full agreement to the word of the Lord, that we will see a sudden, dramatic shift in our national situation, where the gospel of the kingdom will be preached in new light with power of God's people. We pray to the Lord of harvest to send all of us who believe in our Lord Jesus Christ and His finished work on the cross, and aggressively evangelize to bring more people to God's kingdom. Give us, Lord, the spirit of boldness to speak forth the truth of salvation in love. Forbid the rule of spirits of skepticism, deception, lies,
and the to the needs of others. People will know who you are through our acts of love. Prepare now, Lord, the whole Jia to receive the restored harvest, which is bountiful and greater than what this church received in earlier years, in Jesus' name. Amen and amen. Lord, be it so. As we have all decreed and declared, O God, may kapangyarihan ang sinabi mong ito, and those prayers we believe shall be answered by the Almighty God. Maraming salamat. We receive the answers by faith. And by your grace, we will abide. In Jesus' name, amen. Amen. Maraming salamat po sa inyo. Kami po pagkatapos nito ay babalik na sa Manila. Tatakbo na po kami sa airport. Thank you so much. God bless you.